Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, PNP detachment sa Misamis Oriental sinalakay na mahini-hinalang NPA. Habang 2 bihag na sundalo at pulis pinalaya naman sa Davao City. 4 sa 20 nagtakas sa 3 Chinese national na akusado sa illegal drug trade na aresto. Isa sa mga suspect malapit umanong tauhan na isang politiko. Sa kanya po nanggaling yung mga baril at ang mga kagamitan para dito sa rescue attempt. Nahuli ho siya at sa follow-up operation ay huli namin mga kasama niya. Pinoy nanindigang hindi gagamit ng dahas para sa isyu ng pagbawi sa Sabah. Commission on Higher Education kinalampag na mga estudyante dahil sa mamuni peking konsultasyon sa mga tuition fee hike. Business natin ang Dole Kalinga nagsagawa ng special job recruitment activity. At iba yung tagat 53 ang patay sa bagong car bombing sa Syria. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maondoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Biyernes, February 22, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo live na live sa DYHB 747 RMN Bacolod, DYME 783 RMN Masbate, DYRI 774 RMN Iloilo at DWAR 103.9 RMN Palawan. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Pinalaya na ng New People's Army ang isang pulis at sundalo makarang itong mabihag noong Enero at 17 taong kasalukuyan sa Bukiring Parteho ng Laak, Compostela Valley. Mismong si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte ang sumundo sa 2 bihag ng NPA na sina Private First Class Jezreel Colango at PO1 Ruel Pason.
Ayon kay Lieutenant Colonel Lyndon Panisa, spokesperson sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, alas 4 ng hapon nang palayain ng rebelding grupo ang dalawang bihag sa may boundary ng Laak, Compostela Valley Province. Idina naman sa Eastern Mindanao Command ang dalawang pagkatapos pong dinala sa Police Regional Office 11 kung saan sila isinalalim sa medical examination para ma-check na maayos ang kanilang kalagayan at isusunod na dito ang tinatawag na stress debriefing. Ang PNP detachment sa Misamis Oriental sinalakay na mahihinalang NPA. Sama natin sa Balita Live, Alwin Celering ng RMN Cagayan de Oro. RMN Nationwide Report. Sinalakay ng mga hindi mabilang na maarmadong grupo ang detachment ng Regional Public Safety Battalion o RPSB sa Dampilagong, Misamis Oriental kaninang alas 3 ng madaling araw. Naniniwala si Police Senior Superintendent Rolando Hinanay, ang Police Provincial Director ng Misamis Oriental, na marebelding New People's Army ang responsable ng pag-atake. Kagad naman napansin ng mga pulis ang pagsalakay at pagpangharas kung kaya't naganap ang palitan ng putok na tumagal umano sa 15 minuto. Wala namang nasawi sa panay ng RPSB o mga sibilyang nadamay sa pangyayari. Ayon kay Hinanay, target talaga na marebelde ang detachment dahil sa hadlang umano ito sa kanilang movement. Sa ngayon ay humingi na ng tulong ang PNP sa militar sa paghabol sa mga armadong grupo. Matandaang Martes ito lamang linggo ay sinalakay din ng rebelding NPA ang plantation offices sa Bukidnon. Samantala, nanawagan naman si Cagayan de Oro City Mayor Vicente Imano na huwag sanang idamay at buluhin ng mga NPA ang peace and order ng lungsod at sana ipagpatuloy na lamang ang peace process sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Mahigit sa 20 Chinese nationals pinigil ng NAIA Immigration na makapasok sa bansa. Kasama natin sa Balita Live, Joy Sandra. RMN Report. 21 Chinese nationals ang pinigil ng Bureau of Immigration sa NAIA na makapasok sa bansa. Ito ay matapos na ma-profile na walang kakayahan na magtagal sa bansa, makaraang walang maipakitang show money bilang mga turista. Ang mga dayuhang ito ay dumating sa NAIA sakay ng China Southern Airlines, Flight CC397 mula Guangzhou, China. Ayon sa NAIA Immigration, ang naturang mga Chinese ay factory workers at nakabakasyon ang mga ito. Nakita rin ng immigration officer sa CCTV footage na nag-usap-usap muna ang mga Chinese sa bago pumila sa immigration counters at naghiwa-hiwalay ang mga ito, kaya lalong nagduda ang Bureau of Immigration kaya pinabalik sila sa China. Nabati na isang Pinoy din ng taga-travel agency ang sumalubong sa Chinese nationals, subalit bigla itong naglango ng makausap sa telepono ng immigration officers. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Samantala, sa iba pang balita, Radyo mo Nationwide. nagpasa rin po makasama si Paulong Noy na hinidahas ang solusyon para wakasan ang lumalaki usapin tungkol sa pagbawi sa Sabah. Ayon kay Paulong Aquino, kung baril ang gagamitin, isang solusyon na lamang din ang ilalaban daw ng kabilang kampo, kung kaya't hindi mabuting solusyon yon. Diagdag din ang Paulo na nagpadala na siya ng mga representatives para kumbinsihin si Sultan Jamalul na pabalikin ang mga pinadalhan mga tao na kapaligid sa Sabah. Inamin din ng Pangulo na inaaral po nila ng mabuti ang kasunduan noong 1878 na may kaugnayan sa issue at nakipag-usap na rin sila sa iba pang sangkot sa usaping ito, partikular ang pamilya Jamalul. Ngunit dumadaing siya na kailangan ng kooperasyon ng bawat panig. Kabilang po ang bansang Malaysia na isa sa mabuting kaalyado ng Pilipinas sa Asia. Kinalampag na may estudyante at militanteng grupo na may estudyante ang Commission on Higher Education. Ito ay kaugnay ng Peking Tuition Fee High Consultation doon ho sa mga pampubliko at pribadong kolehiyo at universidad sa buong bansa. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raymond Palatino, dapat higpitan ng CHED ang hinihinging dagdag na tuition sa susunod na pasukan na naisipatupad po ng mga colleges at universities. Akbang ng grupo ay kasunod na rin ang natanggap na sumbong mula sa iba't ibang eskwelahan na nakatagdang may pagpulong ang mga may-ari ng pribadong eskwelahan sa CHED para hilingin ang panibagong dagdag sa matrikula. Balikan natin mga kasama may kaugnayan sa usapin ng Chinese national. Sa droga, tukoy na ng otoridad ang grupong nagligtas sa 3 convicted na Chinese national habang papunta sa 13 Martires Regional Trial Court sa Cavite. Sa interview ng RMN, kinumpirma ni Cavite Governor John Vic Remulla ng Osamis Golangco Group ang responsable sa pagliligtas
sa mga Chinese national kung saan binayaran umano ito ng 60 million pesos. Ang pagkakatukoy sa grupo ay kasunod na rin ng pagkakaresto sa 4 na miyembro ng 20 armadong kalakihang dumukot sa 3. Lumalabas na grupo po ay yung Usamis Gulamco Group na nag-combine na parang lumalabas sa debriefing ay 50 million ang binayad ng mga Chinese para ma-rescue sila. Itong Usamis Group na to ay hindi nakabase sa Cavite pero pumunta sila dito para sa rescue attempt. So grabe Sa Imus, ang lumalabas na mastermind sa local group dito ay isang barangay captain ng Tropa Maliksi. Ang pangalan po ay Silvio Vino Fontanilla. Siya po yung barangay captain ng Bayang Luma 4 doon po sa amin sa Imus. At sa kanya po nanggaling yung mga baril at ang mga kagamitan para dito sa rescue attempt. Nahuli ho siya at sa follow-up operation ay huli namin mga kasama niya. Kasabay po nito ay kinumpirma ni Remulla na tauhan ng Cavite Congressman Ayong Maliksi ang mastermind sa nasabing pag-rescue. Ako po ang binibintangan na ako po ang sinisisi kung bakit po na kidnap bakit po na rescue itong Chinese, kasalanan ko raw. Tao pala nila ang mastermind. Sa yun ay patuloy ang follow-up operation sa iba pang miyembro ng Usamis Gulamco Group. Buong bansa isang boses ng balita. RMN News Nationwide. RMN Nationwide Report. Miyembro ng Kidnap Ransom Group arestado. Kasama natin sa Balita Live Santos Cortez, RMN Zamboanga. RMN Report. Inaresto ng pinagsalid na puwersa ng pulis at militar ang isang miyembro ng Kidnap Ransom Group sa Zamboanga, Sibugay. Kinilala ni Sibugay Police Provincial Director Senior Superintendent Jonathan Perez ang naarestong suspect na si Elmas Gilingan na may mga alias na Omar Gilingan at Omar Panggilayan. Kasama umano si Elmas sa kumidnap kina Joel Endino at Reynaldo Drapesa noong taong 2011 sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Maliban sa kasong kidnapping with serious illegal detention, may warrant of arrest din si Elmas sa kasong murder at multiple frustrated murder. Isa rin umano ito sa umambush sa sasakyan ng Chief of Police ng Ipil Municipal Police Station na si Chief Inspector Ariel Huesca. Kasalukuyan nakakulong ngayon sa Sibugay Provincial Police Office ang naarestong suspect. Kasama mo sa DXRZ, RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tapak, RMN. Radyo mo Nationwide. Iligan City Disaster Management Council nagbabala naman sa mga posibleng landslide dahil sa patuloy na pag-ulan. Sama natin sa balita Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Inaalalahanan ngayon ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga barangay dito sa lungsod na prone landslide area dahil sa pabugso-bugso pa ring ulan na nararanasan ngayon. Sinabi ni Mr. Alan Padilla, Plans and Training Officer ng ICD RRMC na base sa kanilang namonitor ang mga hinterland barangays at iba pang barangay na nasa ibabaw na bahagi na malapit sa bukid ang posibleng magka-landslide. Kahit pa tinanggal na ng pag-asa ang lahat ng mga storm warning signal, hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng lungsod na siya posible umanong maging dahilan ng landslide. Dagdag pa ni Padilla, dahil sa ulan, posibleng lalambot ang lupa at guguho ito. Dahil dito, walang tigil sa pagbibigay paalala ang ICD RRMC sa mga Iliganon na nakatira malapit sa mga bulubunduking lugar. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Mga kandidato, mga kasama sa ARMM at Maguindanao, umaasa po sa maayos na eleksyon. Para sa Mission 2013, kasama natin sa Balita Live, Daisy Bangod, RMN Cotabato. RMN Report. Matapos lumagda sa Peace Covenant ang mga political candidates para sa regional at provincial elective position sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Maguindanao, umaasa ang naturang mga kandidato na matatamo ang honest, orderly, peaceful, fair election sa 2013 midterm elections para sa mahigpit na magkatunggali bilang gobernador ng Maguindanao na sina incumbent Governor Esmael Toto Manguda Datu at Sultan Kudarat Maguindanao Mayor Tucao Mastura. Naway isa puso at tuparin ng bawat kandidato ang nilagdaang kasunduan. Martes ng pangunahan ng Philippine National Police at Consortium on Election Reform Institute for Political and Electoral Reforms ang
sa kooperasyon ng Commission on Elections ang isinagawang Peace Covenant signing sa pagitan ng mga political candidates sa paggobernador at vice-gobernador ng ARMM at Maguindanao, assemblymen at congressmen. Sa kabilang banda, nagpapatuloy naman ang Peace Covenant signing sa pagitan ng mga kandidato sa mga kabayanan sa ARMM sa pangunguna ng COMELEC, PPCRV, PNP at AFP. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Kasama sa pangkanala nagsagawa po ng Special Recruitment Activity in Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga skilled workers sa probinsya ko ng Kalinga yan. Kalinga ho ire. Nais magtrabaho sa abroad naman. Ayon kay Lourdes Canseco ng DOLE Kalinga, ilan sa mga bukas na trabaho ay para sa pagkakarpintero, mason sa tile setters, plasterers at bar tender sa bansang Malaysia. Nabatid na kwalipikado sa mga nais pong magtrabaho nito mga edad na nasa 25 hanggang 43. Dapat kahit may kapaano meron 5 taong experience sa namang trabahong nabanggit. RMN News Abroad. Sa Syria, umabot sa 53-53 ang namatay habang mahigit sa 200 naman ang sugatan matapos sumabog ang isang car bomb malapit sa headquarters ng Syrian ruling party. Sa report ng Syrian State TV, sa lakas ng pagkakasabog umabot sa 7 kotse ang nasunog sa harapan ng Ba'ath Socialist Party. Ilang gusali rin ang sinasabing nasira at nabasag ang salamin. Live na live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig mga kasama ang RMN News Nationwide. Ngayong umaga na ng Biyernes sa 22 ng Pebrero 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na po dyan sinakasamang Ramil Imborong at Jesse Chris Kinabato. Sa RMN News Diretso, Balitang Iligan sa DXIC 711. Panoorin po aming naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Dito pa rin mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 7:18 na ng umaga. Hilig